The Most Holy Church of God in Christ Jesus is a religious organization established in the Republic of the Philippines on the 9th of May, year 1922, and is duly registered with the Securities and Exchange Commission with registry number 82613. Through faith in the truth revealed by the Holy Scriptures of the Bible, the administration as well as the entire brethren of the Church believe that it is the Most High God, the Lord Christ Jesus, who established the Most Holy Church for the sole purpose of proclaiming Him as the only one true God and Savior whom we should worship and serve with our whole lives, and that He is no other than the Lord Christ Jesus, who manifested in the flesh, and that the Most Holy Church of God in Christ Jesus is His chosen way for us to be delivered from our sins and eternal damnation. Therefore, since the Church was established, everyone who is called into the Church receive the divine obligation to partake in all evangelization efforts of the Church to fulfill the God-given commission to make disciples of all the nations. In that case, here is the vision and mission statement of the Church. Vision: the Most Holy Church shall be exalted for the glory of the Most High God. Mission: seed of one world, one nation. Core value: all members of the Most Holy Church are being taught and encouraged to live in agape. Agape is a Greek word which means perfect love and everlasting love. As the Bible further expound, it is the kind of love that God has for all of us. In fact, God Himself is agape. Agape, or love, serves as the core value of the Church because love is the fulfillment of the law. Ownership and administration: the Most Holy Church of God in Christ Jesus fully believes and proclaims that her sole owner is no one but the Most High God. He is the only King who reigns all over the Church. Everything the Church achieve and will achieve in the future are the works of God. God governs over His Church through His appointed men to administer the Church, like the first Church established in Jerusalem, which was administered by the Apostles. The Most Holy Church is currently administered by the 7 bishops, presided by the General Bishop. The Church administration oversees over the whole Church and through the appointed Council of Elders, composed by the presbyters and ministers who were appointed to administer congregation and ministries. Expansion and growth: currently, the Church has established congregation in most places in the 3 major islands of the Philippines, namely Luzon, Visayas, and Mindanao. Also, the Church is making necessary preparation to intensify its expansion and establish congregation in all major cities and provinces in the entire country. There are also active congregation of the Church in other countries. In the United States of America, in Canada, in Australia, Hong Kong, in Singapore, Malaysia, United Arab Emirates, Japan, Taiwan, Kingdom of Saudi Arabia, Qatar, Belgium, Cyprus, France, Germany, Italy, Spain, and United Kingdom. The Most Holy Church of God in Christ Jesus is looking forward to aggressively propagate the gospel, to edify the Church in places where it was already established, and also to establish new congregation in other countries to complete the mission and fulfill the vision of the Church. Services: since the main purpose of the existence of the Church is to propagate the gospel to all nations, the Most Holy Church established various evangelization efforts of the Church to reach more people even in the farthest corners of the world.
The church produces evangelization programs that are aired via radio, cable TV, and in different social media or online platforms. Radio stations, Philippines. Cable TV channels. Online platforms, Facebook, MHC Media, YouTube, The Most Holy Church, official website, www.mostholychurch.com. Charity. Aside from actively upholding evangelization efforts, the Most Holy Church is also active in charity works. Here are some of the ministries of the Most Holy Church established to serve both members and non-members of the church. Lingap Agape Ministry. The church established the Lingap Agape Ministry, which engages in community services like goods and charity donations, feeding programs, blood donations, and other services to cater church members and non-members who are in need. Damayang Kristiyano. On May 1, 2004, the church administration established the Damayang Kristiyano Ministry that aims to help the needs of the family of a deceased member of the Most Holy Church, especially in their burial expenses. Schools. Pristine Heritage Academy, formerly known as Pristine Learning and Tutorial Center. The Pristine Heritage Academy was established by the Most Holy Church in February of 2009. The school is open to all church members and non-members alike for the fulfillment of a part of the Most Holy Church community service. Mahanaim Evangelical Academy. The church administration aimed to give standardized education and training to church members who aspire to become missionary workers and ministers of the church. Thus, in 2018, the church administration established the Mahanaim Evangelical Academy that provides classroom lectures and on-the-job training so that aspirants to partake in the Lord's mission may be molded to become a proud messenger of God. The Mahanaim Evangelical Academy mainly holds its training in Gabay Center, the training facility of the Most Holy Church located at Barangay Sumalo, Municipality of Hermosa, Province of Bataan, Philippines. The Centennial Celebration of the Most Holy Church. The Most Holy Church of God in Christ Jesus recently celebrated its 100th anniversary on the evening of the first day of May 2022 at the Gabay Center, the newly built facility of the church situated at Barangay Sumalo, Municipality of Hermosa, in the province of Bataan, Philippines. On the morning of the same day, the church held the inauguration and dedication of the Gabay Center. The Gabay Center is a training facility of the church, built through the favor of God and the collective efforts of the entire brethren from around the globe. From the proud members of the church, we are inviting you to join us and be a member of the Most Holy Church of God in Christ Jesus, so that we may share the ever-abounding favor of God towards His beloved children. Please take time to listen to the preaching of all the topics composing the lessons of spiritual salvation, so that we may share to you the teachings and doctrines of the Most Holy Church, which are purely based on the Bible that will lead us to our soul's salvation. To know more about the church, you may visit our website at www.mostholychurch.com, or you may reach us through telephone number 6302-8255-6949. Maraming tanong,
maraming sagot. Maraming haka-haka at maraming mga katha. Nagsasalimbbayang mga paliwanag. Gaya ng hangin ng aral na nagdadala sa tao sa magkabi-kabilang paniniwala. Ngunit, isa lamang ang dapat matanghal. Ang sagot ng Biblia. Ito po ay programa ng kabanal-banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus at tayo po nga po ay nasa portion na kung saan ito po ay pagtugon sa mga katanong ipinapadala po sa ating palatuntunan at ito na po ang sandali na sasagutin natin sa pamamagitan po ng pagbasa ng Biblia. So sa mga ibig pang magpadala ng kanilang mga katanungan, narito po ang ating mga cellphone numbers at iba pang mga platforms na pwede nyo pong ipadalhan ng inyong mga queries o mga katanungan. 0926-383-0454 0926-383-0454 0909-555-5009 0909-555-5009 0991-419-2027 0991-419-2027. Ang ating official website naman ay mostholychurch.com na kung saan ay namimigay din po tayo ng magazines, free magazines. Godward Magazine po yan. At dyan po sa ating website ay pwede ho nyong buksan at magbigay din ko kayo ng inquiries at magbigay din ho kayo ng detalye tungkol sa inyo upang mapadala po namin sa inyo ang CP ng nasabing publication po ng church o ng iglesia. Sa ating po namang social media platforms, sa Facebook, MHC Media. Yan pong ating Facebook page. Yung account naman natin, ang Kabanal-Banalan. Sa YouTube or YouTube channel naman, The Most Holy Church. Subscribe or i-click nyo lamang po yung button na bell, yung bell na button upang kayo po ay mapadala ng automatic notification kung meron po tayong mga bagong episodes o di kayo mga updates hinggil sa pangangaral po ng Kabanal-Banalang Iglesia. Ang Most Holy Church of God in Christ Jesus, ang punong tanggapan po nito ay sa Maynila, number 688 Rahabagoy Street, Gagalangin, Tondo, Manila. Ang inyong mga lingkod, mga kaibigan, kapatid na Gabriel, Brother George Quinino, kapatid na Yushin, Danilo S. Francisco, ang inyong mga magiging lingkod sa araw na ito hinggil po sa Q&A o question and answer portion nga po ng ating palatuntunan. Salamat po sa ating Panginoon at ang pagkakataong ito ay sumaating muli. Nagpapasalamat din po kami sa inyo na nagpapahintulot na kayo po ay patuloy naming mapaglingkuran sa pagtugon sa mga katanungang ipinadadala nyo po sa amin sa pamamagitan naman ng Biblia ang katugunan. Ang sagot ng Biblia. Maaari bang ipalagay na natubos na ang tao kahit hindi natanggapin ng iglesia? Merong ganyan di ba? Ako, alam ko, niniwala ako. Kaya nga nagsiselebrate tayo ng Christmas, the birth of Jesus. Dahil nga sa kanyang kapanganakan, sa kanyang paglaki, adult life, binigay niya ang kanyang buhay, tinubos na ako. There's no need for the church. Hindi na kailangan ng iglesia. Yun ang katwirang sinasabi ng marami. Baka isipin nila kasama tayo dun sa pagse-celebrate ng Christmas yun yung kanilang yun ang kanilang paniniwala. Sa katotohanan po, yung gayong kaisipan, pagka tinunghayan po natin sa Biblia, ang talagang tinubos ng Panginoon ay tiyak po naman kung sino ang mga taong naging kabilang sa tinubos. Mababasa po natin sa Gawa, Kapitulo 20, versikulo 28. Narito.
ingatan ninyo ang inyong sarili at ang buong kawan na sa kanila'y ginawa kayo ng Espiritu Santo ng mga obispo upang pakanin ninyo ang iglesia ng Panginoon na binili niya ng kanyang sariling dugo. Yun. Yun ang nakasulat Paano pong sasabihin ng tao, gaya nung tanong na kung hindi tanggapin ng tao sa buhay niya ang iglesia, kabilang na ba siya sa tinubos? Pwede bang maging gayon? Hindi po maaari Kung gusto talaga nating maging kabilang sa tinubos, tingnan natin kung ano ang paraang sinasabi ng Biblia. Yung mga unang Kristiyano naging kabilang sa tinubos tulad ni San Pablo. Kasi nung una nagagalit siya sa iglesia. Itinatakwil niya ang iglesia, pero dumating yung time sa iglesia na inuusig niya, doon siya naging kabilang. Yun po. Kaya hindi po maaari na sabihin nating natubos tayo, pero ayaw nating tanggapin na maging kasama tayo sa kalipunan ng mga lingkod ng Diyos na ipinakikilalang tinubos. Opo. Hindi pwedeng manatili tayo sa prinsipyo na katulad ng unay prinsipyo ni San Pablo. Ang kailangan nating tularang prinsipyo, yung prinsipyo niya na tinanggap na niya sa kanyang buhay ang iglesyang nang unay inuusig niya. So, napaka-importante ng role ng iglesia. No? Opo. Napaka-conveniente, napakadali po sa iba na ipawalang bahala ang iglesia. Opo. Importante, pananampalataya, sinasamahan din ng ilang mga gawa ng katwiran. Conveniently ignoring yung fact, yung katotohanan ito. Opo. Na ang iglesia kasama sa pagliligtas ng Diyos. Kasama, kasi nga, ito yung pinagbuhusan ng dugo ni Kristo. Opo, yan ang nakasulat talaga Kaya hindi pwedeng tanggihan niya ng tao. Yung iba naman, ang sinasabi, iglesia rin kami. Hindi ho pwedeng iglesia rin kami. Dapat po, hanapin natin yung iglesia na talagang ipinakikilala ng Biblia, itinatag ng Panginoong Kristo Jesus, at hangarin natin na doon po ay maging kabilang. Pag tayo naging kabilang doon, gaya ng sinabi ko na, tulad ni Apostol Pablo, kabilang na po tayo sa tinubos. Kaya, wag tayong basta umanib sa iglesia. Tiyakin muna natin kung aling iglesia ang ipinakikilala ng Biblia. Pagka natiyak po natin, yun po. Kung doon ay maging kasama tayo, sa pamamagitan ng doon ay pagkakabautismo, tulad ng mga unang Kristiyano, kasama na po tayo sa tinubos at nagpapahayag na katotohanan tayo ang nangaligtas. Ang sagot ng Biblia. So, ang kasunod pong katanungan, totoo bang si Kristo ang amang Diyos? Ayon sa San Juan 10:30. Ito, napakagandang katanungan natin, kaibigan. Mas mabuti po na ang Panginoong Kristo Jesus ang sumagot tungkol sa bagay na yan. Bagaman, sa ating pananampalataya, yun ay totoo. Para matiyak natin na yun ay totoo, tingnan natin kung paano ito sinabi ng ating Panginoong Kristo Jesus. Labi mismo ng ating Panginoon. Basahin po natin yung maikling statement po niya sa San Juan 10:30. Ang wika ng ating Panginoong Jesus, ako at ang Ama ay iisa. Yun yun. Yun ang maliwanag na sinabi ng Panginoon. Hindi iba ang Ama kaysa sa Kanya, kundi isa siya lamang sa kayong Ama. Ako at ang Ama ay iisa. Ngayon, siyempre, may mga ngatwiran dyan, may mga kanikanyang paliwanag. Kaya liwanagin din natin sa sinabi ng ating Panginoon, ano ba ang tinutukoy ng Panginoon dyan na iisa? Ang ibig bang sabihin dyan, nagkakaisa lang? Unity? Unity? Ano pa ba yun? United? In harmony? Opo. Tingnan natin, alin yung tinutukoy ng Panginoong Kristo Jesus na iisa? Isa ba na dalawa? O paano ba? Basahin natin. Dito pa rin ho sa ibang salin naman, sa Easy English Version. Iba ho pala yung EEB na
Easy English Bible sa Easy English Version. So, Opo. we will cite the applicable version of the Bible. EEV as in victory. Ang wika niya dito ay ganito. My Father and I are one person. Oh, yeah. My Father and I are one person. Maliwanag po yan. My Father and I are one person. Opo. Isang persona lang. Opo. Hindi unity or hindi united. O di kaya magkaibang personality sila na pinag-isa o Opo. magkasama sa isa. Dito sa sinabi ng ating Panginoong Hesus, klaro po na yung inaakala nila ng ibang tao na ako, referring to himself, at yung tinatawag na ama o father ay magkaiba. Sinabi niya, one person. Ibig sabihin, one and the same. Opo. So, maliwanag po. Totoo. Talagang ang Panginoong Kristo Jesus dapat nating kilalaning siya rin ang Amang Diyos. Bakit? Ang sagot ng Panginoong Kristo Jesus, my Father and I are one person. Kaya pagka iba dyan ang magiging paniniwala natin, hindi na po ayon sa Biblia. Ang naayon po sa Biblia, ang Panginoong Kristo Jesus, hindi po iba sa Ama, kundi ang Ama at saka siya, one person lang. So, wag nyo sanang ikalito yan. Kasi yan laging usapin. Sabi nga, may kasabihan, bone of contention. Yan lang lagi pinagtatalunan. Opo. Dahil tama rin naman na pag-usapan kasi namamali yung ibang pananampalataya, yung dapat nating sampalatayanan, kung dito pa lang, mali na. Ika nga, may domino o cascading effect po yan. Opo. Kung dito pa lang mali na, yung ibang paniniwalaan mo, mali na rin. May ibang tao na ang dahilan kung bakit namamali. Kasi nga naman, ang Panginoong Kristo Jesus, nung pumarito siya, nakilala siya bilang anak. Opo. Yun ang naging alam. Kaya yung anak at ika niya, iba sa ama. Pero yun bang pumarito na nagsakripisyo, nagmahal sa atin, nagpakita ng kanyang pagmamahal? Hindi ba yun din ang ating ama, kapatid Opo. na Gabriel? Maganda hong argumento yan na ibinangon nyo. Sasagutin din ng Biblia ko yun. Pakinggan po natin mainam ang prinsipyo sa likod nitong mga pagtuturong ito. Unang 1:3:1. Masdan ninyo kung gaanong pag-ibig ang ipinagkaloob sa atin ng Ama. Take note. Upang tayo'y mga tawag na mga anak ng Diyos. At tayo gayon nga. Dahil dito'y hindi tayo nakikilala ng sanglibutan sapagkat siya'y hindi nakilala nito. Ayan. Ang nagsasalita na po niyan, si San Juan. Sabi niya, ang nagkaloob sa atin ng pag-ibig, yan ang ating Ama. Yung Amang yon, ang gumawa ng paraan para tayo matawag na mga anak ng Diyos. Kaya tayo naging anak ng Diyos. Kaya lang, dahil doon sa ginawa ng Ama na yon, na pagkakaloob, pagpapadama ng pag-ibig sa atin, hindi siya nakilala ng sanlibutan. Isipin niyo yan. Napakaganda ng ginawa ng Ama. Ipinadama sa atin kung gaano tayo niya kamahal. Ipinakita sa atin kung gaano niya tayo kamahal. Kaya lang, sa ginawa niyang yon, hindi siya nakilala ng sanlibutan. Kaya, diyan ay maintindihan natin, yung pumarito na hindi nakilala ng sanlibutan, na tinutukoy at ipinapaliwanag ni Apostol Juan ang Ama. Sino yung hindi nakilala ng sanlibutan na ayon kay San Juan, yun ang nagmahal sa atin. At yun ang ating Ama. Opo. Tuloy lang natin ang pagbasa sa ibang apostol naman na nangusap tungkol sa bagay nito. Unang Korinto 2:8 na hindi napagkilala ng sino mang pinuno sa sanglibutan ito sapagkat kung nakilala sana nila ay di ipinako sa krus ang Panginoon ng kaluwalhatian. Yun ang Ama. Yung hindi nakilala, kaya ipinako sa krus. Meron pa po ba kayong ibang alam na ipinako sa krus bukod sa Panginoong Kristo Jesus? Wala na Opo. So, nagtutugma
mga pangungusap ng mga apostol kasi hindi naman talaga Opo. sila nag-iiba ng doktrina, pagkakilala nila sa Diyos, pagkakilala nila kay Kristo, ay klarong-klaro. Opo. Na yaong hindi nakilala ng sanglibutan, siya rin ang nagpadama ng pagmamahal na sa pamamagitan ng kanyang pagparito, napako siya sa krus. Kung nakilala siyang gayon, hindi sana nangyari yun. Opo. Kaya napaka-dakila talaga eh. Mhm. Talagang dakila ang pagmamahal ng ating amang Diyos sa atin. Kaya lang, maraming hindi nakakilala sa Kanya. Kaya inisip ng iba, hindi siya ang ama. Anak lang siya. Hindi po. Maliwanag. Ang nagpadama ng pag-ibig, yun ang ating ama. Yung amang yon ang hindi nakilala ng sanlibutan. Sino yon? Ang Panginoong Kristo Jesus. Yan ang napakalinaw na dapat po nating sampalatayanan. Kaya sa ating kaibigan, napakabuting nililinaw talaga niya ang bagay na ito. So, ibigil lang natin ng diin, ano? Ang kabanal-banalang iglesia, we believe in just one true God. Isang Diyos. Hindi po siya Diyos na binubuo ng tatlong persona na namamalagi daw sa kanilang pananampalataya. Isa lang Diyos. But they insist there are three persons in one God. There is still one God. But it appears there are three distinct, ibig sabihin, magkakaiba. Yan yung sinasabi Yung ng persona. Nilalagay nila sa isang sisidlan. Ika nga, itong tatlong ito, nilagay sa isang sisidlan na tinatawag na isang Diyos. Parang, Wala ho na sa Biblia. Parang yung kaping 3-in-1. Oo. May asukal, may creamer, Yung kape mismo. saka may kape mismo. Na nilagay sa tasa. Oo. Presto, kape Yun. na puti. Hindi ganon yung ating pananampalataya. Ayun. Ang Diyos ay hindi ika nga parang chemical mixture na binubuo ng iba-ibang mga chemical Opo. na pinagsama, naging isa. Hindi po. He is one true God and He appeared in the flesh. Nagpakilala, oo. Nagpakilala bilang anak, may rason po yun. May rason po ang pagpapakilala niya bilang anak, hindi para i-confuse ang tao, lituhin ang tao na meron pa palang ibang anak ng Diyos o Diyos anak. Maliho yung konseptong Diyos anak eh. Nakilala siya bilang anak ng Diyos. Opo. Kaya, yan po napakahalagang bagay na sinasabi sa atin. At talaga namang siya yung nagbigay ng buhay, yun ang ating Ama, yun ang Panginoong Kristo Jesus. Kaya, nawa po, masampalatayan na natin yan. Ang sagot ng Biblia. Shalom po muli mga kapatid at magandang araw po ulit sa ating mga kaibigan at taga-subaybay ng programang ito. Ang awit po na ito ay masasabi kong isa sa mga classic hit sa loob ng iglesia. Pinapakita po ng awit na ito ang art of friendship, ang malasakit natin sa kapwa, at kung gaano po ka-helpful ang pag-share natin ng positive energy sa kapwa nating nanghihina pala. Kaya naman po, sa awit na ito, nais ko pong ipadama how much we truly care. Dahil, lakas ko ang paghapbang mo. Ito po ay sinulat ng aming late Bishop, Mario Payawal, na tinanohan naman po ni Brother Gamaliel Nepomuceno ay isa pong member ng Agape Choir. Muli po, payagan niyo po sana akong awitan kayo ng aking personal rendition ng awit na may pamagat na lakas ko ang paghakbang mo. Sa
nauubos na kandila, lakas ko ay tila nawawala. Hindi ko hahayaang ganoon ka. Lakas ko ang paghakbang mo, hindi ka iwan, sabay tayo. Tatakas sa huwad na mundo, sa bagang daigdig, sabay tayo. Oh, sabay tayo. Tunay akong nababalisa kapag ikaw ay nangihina. Parang nauubos na kandila, lakas ko ay tila nawawala. Hindi ko hahayaang ganoon ka. Lakas ka ang paghakbang mo, hindi ka iwan, sabay tayo. Tatakas sa huwad na mundo, sa bagang daigdig, sabay tayo. Halina mga paay habang, lakas ka ay iyong nagdagan. Lakas ko'y dalhin sa kasagdalan, habang mo sa aking pagmamahal. Lakas ko ang paghakbang mo, hindi ka iwan, sabay tayo. Tatakas sa huwad na mundo, sa bagang daigdig, sa bagang daigdig. Lakas ko ang paghakbang mo, hindi ka iwan, sabay tayo. Tatakas sa huwad na mundo, sa bagang daigdig, sabay tayo. Sabay tayo. Sabay tayo. Sa bagang daigdig, sabay tayo. Ang sagot ng Biblia. Kasunod na tanong ho, kapatid na Yushel, medyo curious yung iba dito, marami eh. Bakit pinayagan daw ng Diyos na magkaroon ng 1,000 asawa si Haring Solomon? Ay, matalinong tao. Siya daw yung pinaka full of wisdom na naging hari ng Israel. Talagang nung una, si Solomon, humiling sa Diyos yan ng ang kanyang hiniling kung Opo. paano siya magiging mabuting hari. Opo. Hindi Naalala siya ko po humiling yan. ng anuman. Opo. Kaya lang, nung dumating yung panahon, siguro ano ba tawag doon, na-overwhelm. Opo. Oo. Dahil sa kanyang kasikatan at pagiging tagumpay ng kanyang kaharian, medyo nakalimot. Opo. At humanto nga sa pagkakasala na hindi lang po isa, kundi umabot sa 1,000 Opo. ang kanyang asawa. So, ang ibig niyo po sabihin, kapatid na Yushel, nagkasala, hindi pinayagan ng Diyos to. Opo. Sariling pasya po ito ni Solomon in spite of the wisdom granted to him, sa kabila ng kapantasan na binigay sa kanya ng Diyos. Kita natin sa Ecclesiastes, mga awit, Opo. sa ibang mga panulat, mga kaibigan, kita natin ang husay ng katalinuhan nitong si Haring Solomon. Ngunit nahuhulog po siya sa kasalanan. Hindi ho siya pinayagan ng Diyos. At maraming talata sa Biblia na matitiyak nating hindi kinalugdan ng Diyos yun. Sa halip nga, may pagkakataon
na nagalit ang Diyos sa kanya dahil doon sa kanyang ginawa. Lalo na nung panahon na nahulog na siya sa pagsamba sa Diyos-Diyosan. Opo. Yung kabawalan, nasa Deuteronomy 17:17. Oo, Yung basahin. binabanggit nyo po, sige, basahin natin. Apo. Ni huwag siyang magpaparami ng mga asawa. Ayan. Upang huwag maligaw ang kanyang puso, ni huwag siyang magpaparami ng pilak at ginto. Yan. Bawal yun eh. Kaya wag nating sabihin bakit siya pinayagan ng Diyos. Parang bakit siya kinonsinti na para bagang okay lang sa Diyos. Hindi po okay sa Diyos yun. Mula pa ng una, ayaw po ng Diyos yan. At ano po ang nangyari dahil doon? Sa Unang Hari 11 at 3, at siya nagkaroon ng 700 asawa, ito na yan, na mga prinsesa, at 300 babae, at iniligaw ng kanyang mga asawa ang kanyang puso. Yan na ikinagalit ng Diyos. Naligaw ang kanyang puso. Siya pa naman yung talaga namang napaka husay ng kanyang obserbasyon sa lahat ng bagay sa mundo. Opo. Tama ho yan. Yung mga sa kawikaan. Opo. Tapos sa Ecclesiastes, tapos siya din yung pamosong nagdesisyon tungkol sa pag-aagawan ng dalawang babae sa isang Baby. yung buhay na sanggol. Opo. Kaya nga tinawag yung eksena na yon, Solomonic solution. Ika nga Opo. sa isang bagay, sa isang usapin na mahirap pasyahan, napasyahan niyang may katalinuhan. At siya rin yung hari na nagsabi, kahit na sa lahat ng mga bagay ay malaman niya ang lahat, matutunan niya, isa lang ang dulo na dapat huwag kalilimutan ng tao, maglingkod sa Diyos. Opo. Lamang nakalulungkot na silo po siya. Ito'y pasya niya. Walang kinalaman yung mga babae dito. Baka sabihin tukso yung mga babae kasi isisisi natin sa mga babae ang nagpagkahulog ni Solomon. Kwan ho yun, sexist ho yun. Lahat tayo may kanya-kanyang kahinaan para ibaling sa babae ang kanyang pagkakasala. Mali po yun. Hindi wasto yun na ibintang. Siya nagpasya, siya yung matalino, siya yung hari. Although alam natin yung pagkakaroon ng ganyan dami, mga kaibigan, yan political din Nung kanyang kapanahonan. Medyo nung matanda na talaga siya, na nangangailangan siya ng mga kakamping ibang mga bansa. Opo. Diskarte ho kasi yan sa diplomasya o di kaya sa pagpapatibay ng iyong puwersa na nakikipag-alyado kasi ibang mga bansa sa paraan na ipopormal mo yung relasyon sa ibang mga bansa. Kung wala kang anak na pwede mong ibigay sa kanila na mapangasawa, ikaw mismo magpapakasal. Kaya yung kasal na yon, pagpapatibay ng tratado. Ika nga, we have a treaty, kampi tayo. Pag may sumalakay, o kaya ikaw, hindi mo pwede ako salakay dahil napangasawa ko anak mo. O kaya pag may sumalakay, ikaw tutulong sa akin, sasaklo, no? Para ipagtanggol ang aking kaharian. Pero hindi ho excuse yun. Opo. Nanatiling yun kasalanan niya. Kaya hindi po itinolerate o kinukonsente o inaayunan ng Diyos yung gayong pagkakasala ni Solomon. Ang sagot ng Biblia. Ito medyo, ang dating medyo controversial. Ang kasunod na katanungan, tatanggapin ba ng Diyos ang mga transgender? Tatanggapin ba ng Diyos ang mga transgender? Especially yung may mga transgender po kasi by definition, yung pong they identify themselves as limbawa, iba dun sa birth gender nila. Ibig sabihin, yung sinilang sila na lalaki, Nagpapalit. nagpapalit, o not necessarily agad nagpapalit, pero nagpapakilala sila bilang babae na. At yun nga, eventually, nagpapapalit ng kasarian. Kaya tinatawag na ring trans. So kung magbagong isip at sila po ay namanik sa Diyos, ika nga,
katanggap-tanggap pa rin kaya ito sa ating Panginoong Diyos, kapatid na Yushel? Opo. At yan maipapahayag natin gayon sa pamamagitan po ng isang pangyayari na nasulat sa Biblia. Pakinggan po natin, ito yung bantog o popular na kwento sa Biblia na The Prodigal Son o Alibughang Anak. 15:21 hanggang 24 ng San Lucas. At sinabi ng anak sa kanya, Ama, nagkasala ako laban sa langit at sa iyong paningin. Hindi na ako karapat-dapat na tawaging anak mo. Datapot sinabi ng ama sa kanyang mga alipin, dalhin ninyo ritong madali ang pinakamabuting balabal at isuot nyo sa kanya. At lagyan nyo ng singsing ang kanyang kamay at ang mga panyapak ng kanyang mga paa. At kunin ninyo ang pinatabang guya at inyong patayin. At tayo magsikain at magkatwa, sapagkat patay na ang anak kong ito at muling nabuhay. Siya'y nawala at nasumpungan, at sila'y nangagpasimulang mangagkatwa. Oh, yan. Maliwanag naman. Yan yung alam na alam ng marami na nagkasala yung anak, nabuhay ng hindi mabuti, pero pinagsisihan niya yon. At nang bumalik sa kanyang ama, buong puso na tinanggap ng kanyang ama. Opo. Ang implikasyon ho kasi nung tanong, kapatid na Yushel, something hindi na ho reversible o irreversible na hindi na may isasauli. Kasi especially ang kasarian mo talaga yung lalaki, kung nagdaan ka sa isang procedure, may aalisin. O sabihin na natin diretso, yung kanyang ari, i-convert na ho yun sa ari ng babae. Pagka nangyari po yun, hindi na ho, kahit ho ang medisina, hindi na ho maibabalik yun, yung dati. Kung ibig niyang mabuhay bilang male ulit, iba na ho ang magiging paraan ho yun. Pero, ika nga, sa isang nabasag na baso, may lamat na. Pero dito, sa pahayag ni San Lucas, klaro, kahit na ganun ang nangyari, pinagdaanan, na-forfeit niya. Yung nga sabi nung alibughang anak hindi na ako anak. Na-forfeit niya na ang kanyang pagiging anak. Dahil inubos niya na yung sa kanya'y ganti. Yung kanyang mana. And yet, anong sabi ho, kapatid na Yusef? Sabi ng tatay, hindi lang naubos niya, patay na ito. Opo. Nabuhay uli. Kaya tatanggapin ko. Siya naman, hindi naman patay. Iniwan na yung kanyang mga naging pagkakamali. Opo. So, bakit hindi tatanggapin? Kaya, yan ay nasulat sa Biblia para matutunan natin ang talagang tama talagang pakikitungo sa sino mga nagkaroon ng pagkakamali o naging mali ang lakad o buhay na handang magbago. Hindi po tinatanggihan ng Diyos yun. Ang totoo, yan nga ang gustong-gusto ng Diyos na yakapin dahil nakita ang daang pabalik sa ating Panginoon. Lamang, may ibinibilin po ang Diyos sa ganyan. Sa lahat. Kung makita ang kanyang pagkakamali, ang bilin ng Panginoon ay mababasa natin sa San Juan 8:11. At sinabi niya, wala sino man, Panginoon, at sinabi ni Jesus, ako man ay hindi rin hahatol sa iyo. Humayo ka ng iyong lakad. Mula ngayoy, huwag ka nang magkasala. Yan ang bilin. Hindi lang sa mga transgender. Kahit sa sino mang tao, basta po nakita natin na naging mali yung ating pamumuhay, handa tayong magbago, tatanggapin po tayo ng Diyos. Tatanggapin po kayo sa kabanal-banalang iglesia. Lamang ang bilin ng Panginoon, yung mga tinanggap nating mali sa ating buhay, maling lakad, maling gawa, maling kaisipan, wag na nating gawin uli yun. Baguhin talaga natin, mabuhay tayo, wag na sa pagkakasala. Pakaganda ng punto ng kapatid na Yusel. Hindi ho itong tanong na ito, hindi ho applicable sa, kasi baka ho ma-offend yung iba, ay sa inyo pala kasalanan yung pagiging transgender. Kasi yun nga ho, ang outright na tinutukin ng Biblia na kasalanan, yung pakikipagtalik, yung mismong sexual relationship sa kapwa kasarian. Kasi when you enter this
procedure, yung nagpa-transform tayo, hindi kaya talaga natin na biologically, ikaw male, halimbawa, makikipagtali ka na sa kapwa mo, Yun lalaki. talaga intensyon. Kasi kung wala siyang intensyon, bakit pa niya pababago Opo. sa halip na, di ba, Opo. gagawin mong Yun na. hindi ayon sa katutubo. Opo. Labag talaga sa kalooban ng Diyos yun. Pero nakita ng Diyos. O nakita mo sa sarili mo, mali pala yun. At pinutol mo ang iyong buhay sa ganong paraan, nakahanda ang Diyos. Nayakapin ka ng buong higpit at mabuhay ng kalugod-lugod sa Diyos. Itong Kasi talata. yun talaga, habang nabubuhay tayo, pagkakataon yun ay binibigay ng Diyos. Yung talatang kababasa lang natin, tumutukoy din sa pamumuhay na immoral. Opo. Sexual na immorality, di ba? Na isang babae na nabubuhay na ibinebenta ang katawan. No, Di kaya ba? nga gusto nung batuhin siya eh. Opo. Dahil kasalanan daw yun sa batas nila, syempre. Batas din ang relihiyon nila na ang parusa ang batuhin hanggang mamatay. Opo. And yet dito, anong ginawa ng ating Panginoon? Hinayaan lang magsalita sila, pero wala akong ihahatol sa iyo. Nararamdaman ng ating Panginoong Jesus, alam niya, nandito yung pagsisisi ng babae. Ibig sabihin, tinanggap ng ating Panginoong Jesus. At ang bilin, syempre, ang sabi, huwag mo nang ulitin. Huwag mo nang muling ipagkasala ito. Oo, kasi yan, nahuli sa akto yan, di ba? Opo. Na talagang gumagawa. Reputasyon talaga niya. Opo. Pero nang magsisi, nakita ng Diyos. Hindi pa nga nagsalita yan eh. Opo. Kundi naramdaman ng Panginoon, nakita sa kanyang kalooban, yung pagsisisi. Sinabihan lang siya ng Diyos. Okay, wag ka na lang magkasala uli. Understood na, no? So, yun po ang stand ho. Hindi ho tayo laban sa, nuulit po natin, hindi po tayo laban sa tinatawag na komunidad ng LGBT+. Humahaba ho yun eh. Yung lesbians, bisexuals, gays, transgenders, yun yung binanggit sa tanong. LGBT+. Meron pang Q, yung queer. Wala pong paghatol ang kabanal-banalang Iglesia. Ito ho ang inyong struggle, ito po ang inyong ang pagsubok sa inyo. Very much welcome po kayo dito sa kabanal-banalang Iglesia. May iba-iba ho kasi tayong nilalaban eh. Kung hindi man yan yung sexual orientation, merong iba, ginigiyang na malikot ang kamay. Di ba? May mga iba-iba. Tayong mga tao, iba-iba lang magkasala. Kaya hindi tayo dapat din na nag-isolate na sila lang ang makasalanan. Kami hindi. Hindi ganon. Lahat tayo welcome. Nakabukas ang palad ng ating Panginoong Jesus, ang Panginoong Diyos. Natanggapin po tayo at patawarin. Salamat po. At nawa po ay maunawaan, sampalatayanan po ninyo ang mga mahalagang bagay na yan. Ang sagot ng Biblia. Siya po mga kapatid at magandang araw po sa ating mga kaibigan at taga-subaybay po ng programang ito. Ako po si kapatid na Ada o Cheng Batak, isang mga awit po mula sa Pastulan ng Dicayos sa probinsya po ng Bulacan. Isa din po akong member ng banda sa loob ng iglesia na Praise God Band. Ang awit po na ito ay isang prayer po siya actually. Mula po sa pagtawag natin sa pangalan ni God hanggang sa pagsambitla po natin ng salitang Amen. Inilalarawan po ng awit na ito kung paano po tayo lumapit sa Kanya kapag tayo po ay magpe-pray at kalakip po noon ang ating pananampalataya na God is always listening. Ito po ay original composition ng Praise God Band. Kaya samahan niyo po sana ako sa panalangin ito na may himig na may pamagat na In Your Name.
ang sagot ng Biblia. Kung si Kristo ay at ang Ama ay iisa, bakit siya ay nasa sinapupunan ng Ama? Ang totoo po, hindi natin talaga pwedeng tanggihan ang katotohanan na ang Panginoong Kristo Jesus at ang Ama ay iisa. Dahil yan po hindi naman buhat sa kwento-kwentuhan lang o nabasa lang sa dyaryo. Yan po yung mababasa natin sa Biblia na ang nagsalita po niyan ay tuwirang ang Panginoong Kristo Jesus. Kaya sigurado tayong yan ay tiyak at totoo. Basahin po natin. Sa ibang salin agad, doon natin basahin. Sa Easy English Version ng Biblia, San Juan 10:30. John 10:30, ang sabi niya, "My Father and I are one person." So, yun mismo. Isa lang ang Panginoong Kristo Jesus, saka ang Ama. Ang nagtuturo po niyan mismo, ang Panginoong Kristo Jesus. Kaya yan ay tiyak na tama. At hindi pwedeng pag-alinlanganan ng tao. Kasi kung mag-aalinlangan ang tao sa sinabi ng ating Panginoong Kristo Jesus, sino pa? Ang ating paniniwalaan, sino pa ang makapagtuturo sa atin sa tingin natin ng tama bukod sa Panginoong Kristo Jesus. Kaya talagang siya po na Panginoong Kristo Jesus at ang Ama, ayon sa Kanya, isa lang po. Hindi po magkaibang persona. Ngayon, may mga gaya ng tanong na yan, bakit sinabi na siya nasa sinapupunan ng Ama? Muli po, hindi po dahilan yan para sabihin natin, yung salitang yan, magkaiba na yung Ama saka si Kristo. Ang kailangan lang po, maintindihan natin bakit nga. Basahin po natin. Sa Juan 1:18. Ang sabi po'y ganito, "Walang taong nakakita kailanman sa Diyos. Ang bugtong na anak na nasa sinapupunan ng Ama. Siya ang nagpakilala sa Kanya." Ito yung talatang pinagbabatayan daw nila. Ayan. Ang nagpapakilala sa Ama, walang iba kundi yung anak, ang Panginoong Kristo Jesus. Kaya kung ano yung sinabi ng anak ng Panginoong Kristo Jesus, yun ang totoo. Hindi pwedeng ang pagpapakilala ng iba tungkol sa Ama ay iba sa pagpapakilala ng Panginoong Kristo Jesus. Pag naiba sa turo ng Panginoong Kristo Jesus, tatanggapin po ba natin yun? Siyempre, dapat hindi. Kaya kung pinoproblema sa kaisipan ng iba ay nasa sinapupunan ng Ama, ibig bang sabihin nung kontra yun sa sinabi ng Panginoong Kristo Jesus? Hindi po. Bakit? Ang kahulugan po ng salitang yon hindi nasa tiyan ng Ama. Kundi gaya ng pangyayari kay Abraham. Basahin po natin. Narito. Sa Lucas 16:22. "At nangyari na namatay ang pulubi at siya'y dinala ng mga anghel sa sinapupunan ni Abraham. At namatay naman ang mayaman at inilibing." Yan. Yung sinapupunan dyan, hindi sa womb, kundi yun yung bosom. Bosom. Kinaroroonan. Kaya hindi po yan gaya ng iniisip ng iba. Yan, anak lang ang Panginoong Kristo Jesus kasi nasa sinapupunan. Nung hindi pa ipinapanganak, nasa sinapupunan. Nasa parang nasa tiyan. Hindi po ganun ang kahulugan nun. Katulad lang po ng pangyayari sa pulubi at kay Abraham. Yung pulubi nasa sinapupunan. Ibig sabihin, kung saan nandun si Abraham, nandun yung pulubi. Lugar yung tinutukoy. So, yung kinaroroonan ng Panginoong Kristo Jesus, yun ang kinaroroonan ng Ama. Ang ibig bang sabihin nun, magkaiba sila? Yun ang pakahulugan ng iba. Pero sa Biblia po, hindi gayon. Tinutukoy lang o ipinapaunawa lang, walang ibang pinanggalingan at kinaroroonan ng Ama, yun din ang kinaroroonan ng Panginoong Kristo Jesus. Bakit? Hindi po sila magkaiba. Isa lang po siya. Kaya yung Ama, nandun sa langit. Saan nandun si Kristo? Nandun. Kasi isa lang po sila.
Hindi po dalawa. Yan talaga Hindi ang- po magkaiba. Yan talagang doktrina ng Biblia. Turo mula pa noon. Kung ititrace back pa natin kay Abraham, kaya nga marami nagsasabi si Abraham ay ama daw ng monotheistic religion. Yun talaga. Noon pa lang, noon pa. Itinuturo na ng mga unang mananampalataya. Hanggang ngayon, walang ibang Diyos. Iisa lang yung Diyos. Kaya yung pinamagatang sinapupunan ng Ama, gaya na pinaliwanag nyo nga kanina, isang phrase po yan. Yan yung termino, sinapupunan ng Ama. Lugar po yan na nandun din anya. Nandun si Kristo, hindi din. Opo. Nandoon ang ating Panginoong Jesus. Kasi, kaya nandun siya, kasi siya nga rin yung Ama, hindi po iba ang Ama sa Kanya. Na pamaya-maya, pwede natin palawigin pampaliwanag tungkol dyan. Kasi may kaugnayan yung kasunod na tanong tungkol ho dyan. Yung pong mga tanong na ito, for the information ng ating mga taga-subaybay, halo po sa ating social media pages. Na kung saan may mga, hanggang ngayon, syempre, hindi naman natin maitatanggi na interesado talaga silang malaman. Hindi lang ho out of curiosity. Maiklaro sa kanila yung mga confusion nga. Kinalilito, komplikadong paniniwala tungkol sa ating Panginoong Jesus na anak lamang, kaya siya ay nasa sinapupunan ng Ama. Klaro, nandun siya sa lugar na yon, ang tawag ay sinapupunan ng Ama. So which brings us dun sa kasunod na tanong. Mamarapatin niyo po, kapatid na usual, bago tayo magtungo sa isang maikling break. Kung ang Panginoong Kristo Jesus at ang Ama'y iisa, ayan, ito naman yung tanong, bakit si Kristo ay nasa kanan ng Ama? Yan. Una, yan ay nakasulat. Siguradong tama yan. Hindi natin pwedeng sabihing mali yan. Kaya lang, kuminsan, hindi nagiging tama yung pagkaintindi at paniniwala ng iba tungkol sa mga salitang nakasulat sa Biblia. Unang-una, kuminsan, pag sinabing kanan, ang pagkaintindi kaagad ng iba, merong kaliwa. Opo. At nasa gawing kanan ng Panginoong Kristo Opo. Jesus, yung Ama nasa gitna. Yun ba talaga ang kahulugan yan, kapatid na Gabriel? Siyempre, konsultahin natin ang Biblia. Alam nyo, sa ating language, di ba, yung gamit ng ating lingwahe, kahit yung mga inadapt natin sa wikang English, gaya niyan, right hand. When you assign a person to be your right hand man, hindi ho siya literal na naging kanang kamay mo na naka-attach sa'yo. O kaya hindi siya Nakadikit sa'yo. hindi pwedeng mapunta sa kaliwa. Sa kaliwa na parang na-demote siya. Opo. Pag sinabing kanang kamay kita, ikaw yung pinagtitiwalaan ko, ikaw yung gagawa ng iuutos ko na kung saan kita papunta, gagawin mo ipinapagawa ko. Yun yung katiwalang tinutukoy na isang kahulugan ng pamagat na kanan o right hand. Yung alam nating unang definition, yung hindi nga kaliwa, yung kanan. Opo. May biro pa ko yung dating Pangulo. Kaya daw siya nagsusuot ng Yung wristband. Para alam niya. para malaman niya kung ba't daw niya nilalagay yun sa kanan. Para alam niya kung alin ng kaliwa o kanan. Opo. Hindi ho yun. Yun yung unang definisyon. Yung left or right, for that matter, sa mga nakaharap po sa ating sa camera. So, nung klaruhin ho sa Biblia, ano ho ba ang definisyon, kapatid na Yushel, nung salitang kanan, kung Biblia ho ang ating kukonsultahin? Yan. Basahin natin sa Exodo Kapitulo 15, versikulo 6. Pag ang pinag-uusapan ay tungkol sa Diyos at sa kanyang kanan, ito po ang paliwanag. Ito, ang iyong kanan, o Panginoon, ay maluwalhati sa kapangyarihan. Ang iyong kanan, o Panginoon, ay dumudurog ng kaaway. Yan. Makapangyarihan. Yung kanan ng Panginoon. Ibig sabihin, hindi po talaga literal na kanan na ang kabilang parte, kaliwa naman. Hindi po yun. Kapangyarihan po yung tinutukoy na kanan. Kaya pag sinabi po na gaya ng nabasa natin, ang Panginoong Kristo Jesus ay nakaupo sa kanan ng Diyos, hindi po ang ibig sabihin nun, kanan na ang kabila ay kaliwa. Kundi, ang ibig sabihin, nakaupo sa kanan. Ngayon, anong kanan nakaupo sa kapangyarihan ng Diyos?
Anong kapangyarihan ng Diyos? Kapangyarihan ba na mas mababa ng kaunti? O kapangyarihan na yun talaga ang Diyos? O di basahin natin sa Biblia. Ito sa Mateo 26:64 sa God's Word na translation ng Biblia. Wikang English pumuli. Ganito ang pagkakasulat. Jesus answered him, "Yes, I am. But I can guarantee that from now on, you will see the Son of Man in the highest position in heaven. He will be coming on the clouds of heaven." O yan. Ang tinutukoy na kanan, kapatid na Gabriel, highest Opo. position in heaven. Kasi sa wikang Tagalog, Pilipino, ang intindi ng iba, yung tinutukoy na nadakuhod dyan ay yung kanan. Opo. Pero nung klaruhin sa isa nasabing salin, ito yung highest position in heaven. Meron pang pagkakataon, aakyat ako sa Ama. Yun yung sinasabi niya. Ang tinutukoy palang, aakyat ako sa Ama. Aakyat. Babalik doon sa kalagayan sa langit na highest position. Opo. He will reclaim, ika nga, his throne dun sa langit, yung highest position in heaven. Dahil wala hong umuukupa noon. Iisa lang ang uukupa noon, ang Diyos lang. Opo. That's the highest position. Kung ang Panginoong Kristo Jesus, sabihin natin for the sake of argument, anak lang. Uukupahin niya yung highest position in heaven. So, superior pa siya kaysa dun sa Ama. Kung uupo siya sa highest position. Opo. Di ba? Kontra ho yun. Kung magkaiba. Kung, for the sake of argument, magkaiba sila. Opo. Kaya, bakit sinabing siya'y nasa kanan kung iisa sila? Tama lang po yun. Nasabihin siya'y nasa kanan dahil ang tinutukoy na kanan, yun ang kapangyarihan, pinakamataas na kapangyarihan sa langit, ang pagiging amang Diyos. Ang upo doon, hindi iba sa Kanya, kundi siya mismo na pumarito lang sa lupa, pero sa katotohanan, siya rin yung Ama na nasa langit. So, pag nabasa natin yan muli, no? Yung, wag niya na ikalito. Kung sinabi ang Panginoong Kristo Jesus ay nasa kanan daw ng Ama. Ang ibig sabihin lamang po niyan, mga kaibigan, yan po ay inuukupa ng ating Panginoong Kristo Jesus ang pinakamataas na kapangyarihan sa langit. Siya rin ang Ama. So, salamat po. Tayo po'y dadako na sa kasunod na portion ng ating programa. Opo. At sa pagkakataon pong ito, mag-uukol tayo ng isang panalangin sa ating Panginoon para po sa pagpapasalamat sa Kanya at para sa ating mga kaibigan, mga kapatid na humihiling na sila'y ating ipanalangin sa Panginoon. Maging kayo po na mga sumusubaybay sa amin ay kalakip na aming idinadalangin, hindi man po ninyo na ipaabot ang inyong kahilingan o request dahil sa inyong kalagayan at pinagdadaanan sa buhay. Tayo po ay manalangin. Aba, Ama naming Hari, pinakamakapangyarihan ka sa lahat, maraming salamat sa iyo sa mga kagandahang loob at mga kabutihang ipinadarama mo sa amin. Nakikiusap kami sa iyo. Patuloy mo po kaming kahabagan at patuloy na kasangkapanin sa pagpapahayag ng iyong mga katotohanan. Samantala, nagpapasalamat kami sa iyo dahil muli po na ipahayag namin ang iyong mga kalooban. Ang pamanhik lamang namin naway sa pamamagitan nito, naranasan ng iyong mga anak, ng aming mga kaibigan, ang iyong kadakilaan. Pinaunawa mo sa kanila ang iyong mga katwiran, tumakay ito sa kanila sa pagmamahal sa iyo, sa pagkakilala sa iyo, at kung maaari, makasama namin sa mga tapat na paglilingkod sa iyong pangalan. Amen. Alalahanin mo lamang po ang aming mga kapatid at mga kaibigan na may mga pinagdadaanan sa buhay na ito, nakakaranas ng pagbibigat na karamdaman, iba't ibang mga suliranin. Huwag mo po silang babayaang panghinaan ng loob, kundi gaya ng iyong itinuturo sa amin. Lagi kaming umasa sa iyo, pagtiwala sa iyo, at sumasampalataya po kami, ipararanas mo sa kanila ang iyong pag-ibig, gagawa ka at kakasangkapan ng mga kaparaanan
upang mangyari ito sa kanila at sa amin, at kami ay lalong magtumibay sa pananampalataya at paglilingkod sa iyong pangalan. Gawaran mo rin ang iyong bendisyon, ang aming matandang pangkalahatan sa kanyang pangangasiwa, sa kanyang pamamalagi sa malayong lugar upang ipangaral ang iyong ebanghelyo. Pahintulot mo po na patuloy na ipagtagumpay ang mga kaluluwang ninanasa mo na tawagin sa iyong kabanal-banalang iglesia. Amen. Sumasampalataya kami, pinagpapala mo po kaming lahat bilang mga kasangkapan, maging ang mga sumusubaybay sa amin. Palibasa, ito ang inihahandog namin sa iyo at pinasasalamatan sa ngalan mo pong Kristo Jesus, aming Diyos at aming tagapagligtas. Amen. Amen. Salamat po sa inyong panonood, pagtangkilik sa ating palatutunan sa episode na ito. Huli po namin kayo inaaya sa susunod pong linggo sa ganito ring oras at istasyon. At till our next episode na i-upload sa ating mga social media platforms ay iniimbitahan din po namin kayo. Kami po ang inyong mga lingkod at kapatid na Gabriel. At kapatid na Yusia, Ang panalangin po namin magkakapatid sa kapanal-banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus ay kapwa nawa tayo bantayan ng Panginoon sa ating paghihiwalay. Bisma.